I request Pastor Ronald to pray. Kaya po ng Diyos, nag-alapit kami sa imo, pinagi sa pagampo, ang muli panayo o Diyos, imong tabang, kaya mo sa katinggi o Diyos, na mag-awali siya sa imong mga pulong sa amon, mga tagugan, kadasig, papagsik, at kabakon sa among pagiging sa imo. O sa Diyos padayon, o isuwi padayon, Lord, sa imong pagdihog, sa imong Espiritu Santo. Salamat sa imong pagkaina, sa imong Diyos, sa mga pulong, na amon ng Diyos, sa mga kapian, kapadala, at makilabuhi, manginta po inspirasyon sa Diyos sa aming pagkakalaman. Salamat sa Diyos ang division sa aming pagkakalaman sa aming Diyos. Amen. 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 Ang kapangintod ang tanan. Ayan. Yan ko lang yan. So just open your Bible in the book of Exodus, chapter 33. Ano siya ang atong text sa siningang hapunon. Verses 12 to 15. Exodus 33, verses 12 to 15. And Moses said unto the Lord, See, thou sayest unto me, Bring up this people, and thou hast not let me know whom thou wilt send with me. Yet thou hast said, I know thee by name, and thou hast also found grace in my sight. 13. Now therefore I pray thee, if I have found grace in thy sight, show me now thy way, that I may know thee, that I may find grace in thy sight, and consider that this nation is thy people. 14. And he said, My presence shall go with thee, and I will give thee rest. Last verse. And he said unto him, If thy presence go not with me, carry us not up hence. A conversation ni siya ni Moses kag sa buhi nga Dios. So Amos chapter 3 verse 3, it says, Can two walk together except they be agreed? Magkakuyog ba ang duha gawas lamot sila magkauyon? No, kay kung lahi mo ang ideas, lahi mo o gusto, lahi mo o isang habits na lang, dili gid mo o deny. No, because kaya bang mga squad, grupo, so namove na siya because you have that mutual nga gusto. Naamoy common denominator. Maunangan ang kuyugay mo, kay naamoy butag nga nagka-ugyanan. Amen. 2 Corinthians chapter 6 verses 14-15. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? No, sa mga nga ginabawalan kita, kawala yoy common denominator ang righteousness at unrighteousness. No, unsa man ang mutual nato nga butang with the unbelievers. Nga magsigit ako kuyog-kuyog nila. Wala. And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? No, so unsa man ang dapat kuyugan sa mga dili tumuluo kag sa mga tumuluo. No, kay sumpaki gid mo naagi may butang nga dili magkaintindihanay. And what agreement? O dira na lang 15. Romans 6:1. Shall we continue in sin that grace may abound? Magpadayon ba kita sa paghimo og sala aron ang grasya magbugana? Or let me rephrase that verse. Shall we continue in sin and still the presence of God remains? Magpadayon ba ta sa paghimo og sala na ang presensya sa Diyos padayon na makukuyog nato? Unsa ang tubag in verse 2? God forbid. Malayo ina. No, dili pwede. In Genesis chapter 3 verse 8, it says, And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord
God amongst the trees of the garden. So after na niya nga nakahimo sila sa pag-disobey na ni Adam o Eve, sa nakaon na nila ang bunga sa kahoy nga ginbawal sa Dios kanila nga kaunon. Unsa ang ilang nga ginhimo? They hid themselves from the presence of the Lord. No, ilang nga nagtakot sila ba gikan sa presensya sa Dios. No, so that is why dili na nato matingala, tinata matingala kung may igsuon ta yang kanabang nakabalot nga nakahimo o dili maayo na wala na nato nakuyo next Sunday. Why? Because they are hiding from the presence of the Lord. Why? Okay, guilt. Guilt-stricken. Nana ang guilt feeling nila, guilty sila, tas ang kaulaw sa paghimo. No, so they were pushed, Adam and Eve, out of the garden from the presence of the Lord because they disobeyed God. Tungod sa dili masulundon sa instruction or sa command sa Diyos. No, in the Garden of Eden, tawhay kaaylo yung kahimtang. But when they failed to obey the instruction of the Lord, unsa ang ginhimo sa ilaha? Gintik out sila sa Garden of Eden. And then man started na nga magpasingot aron makakaon. Ang babaye magpasakit aron makabata. No? Ana ang mga sufferings ba nga dili mga kaaya-aya nga sitwasyon tungod sa nahimo. And let's proceed to the next chapter of the same book, verse 16. And Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. After na niya, ginpatay ni Cain niyang igsoon nga si Abel. No? Kaya tungod sa jealousy, tungod kay iya nga ang offering sa Diyos, wala gindawa. He allowed in vain to push him out of the place of blessing from the presence of the Lord. So, unsa ang kahintangan niya? Kung tani, naging peaceful ang iyahang pamumuhay, no? Sige lang siya og tanom, sige lang siya og harvest, ang mga nindot ng mga bunga sa iyahang naging tanom. But, after killing his brother Abel, tungod sa iyahang envy, he became a fugitive and a vagabond. Ngayon vagabond, wandering from place to place. Wala na siya kung ano bang wanderer. Wander na lang siya. Living from here, and then mubalihin na po sa lain nga lugar. Murabag, murabag na ay ikyasan, gitakasan. No? A fugitive siya. Kung basahan ninyo yung Biblia, he was a fugitive and a vagabond. He declared Yudira. No? So, walay rest. Kay na-change man siya obligation from time to time. In Jonah chapter 1 verses 2 to 3, we've read, di ba, kaman sa Diyos, arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it. Manang kaman sa Diyos. But ang hihimo ni Jonah, in verse 3, but Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord. Instead, sa Nineveh, ang giatuan ni Jonah is Tarshish. No, misipak siya sa place tani nga dito siya paadtuon sa Dios. So it just meant to say nga whatever things na sukwahi sa instructions sa Dios, you are not fleeing from the instructions of the Lord, but you are fleeing from the presence of the Lord. No, kung disobey nimo ang Dios, wala ka totally yun nga bang gintalikdan mo ang instruction sa Diyos, but above all, gintalikdan mo ang presensya sa Diyos. Amen. Jonah went out of the presence of God and he paid dearly for it. No, hamako nimo 3 days siya sa tiyan sa whale. Book of Matthew, it says whale. Pero sa Jonah, itong big fish. Pero ingon si Jesus Christ, whale. In Book of Matthew. No, so, dira siya for 3 days. Nanging apartment niya, nanging condo niya. No, sa tulong kaadlaw. Oh, at least na-realization na natabo kang Jonah. On the contrary, kung ato ka sa Book of Genesis,
Samaray-samaray na lang ni, kay tanan nga akong isulti diri, ato naman ni nga nailhan kag nabalaan. Mga bride na good mo. Amen? Pastor Joey na yung amen. Mga bride mo? Amen. Kung ba maulaw pang amen, no? Ay, pagulang mo. Genesis chapter 39. Sa panahon nga si Joseph nag-abot na sa balay ni Potiphar, no? Kay gibaligya man ni siya sa mga igsoon sa mga Ishmaelites. So sa slave market, gipalit siya ni Potiphar. Nag-ingon din in verse 2, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Bisan dili maayo ang imong sitwasyon di ay, once nga ang Dios nagakuyog nimo, He will make all prosperous that which is in your hand. No, dili man maayo ang kahitangan ni Joseph. Last, sakit kaayo ang iyahang na experiences from his own siblings, na nakapagod siya sa unknown land, with unknown household, gihimo siya nga servant. Patungod kay gintipigan ni Joseph ang iyahang nga relasyon sa Dios, that's why God was with him. God made him prosperous. No, mao na ba nga itong ibutang sa itong una-una, nga bisan dili unfavorable na situation, akong nabutangan, kung tipigan lang nako ang akong relasyon sa Dios, mangimaayo lang din ang outcome. Amen. And Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him overseer over his house. No, kag sa nakita na ni Potiphar how the Lord blessed all that he had because of Joseph. No, gin-promote niya si Joseph, o nanging mga yordomo, nanging overseer si Joseph sa tanan nga naa niya. No, so promotion, o na nga, do not outrun the plan of God in your life. Kaya ba, maghimo ka sa imuhang kaugalingon nga laka, nga mo-promote ko, nga ma-live up ang ako ang posisyon, in return of setting aside the ministry of God, setting aside or compromising your relationship with God, kaya at the end of it all, God will only promote you. No, promotion comes only from the Lord. Nung ikaw nagtinguha ka, biyaan ni mong imuha nga baluhaton, imuha nga i-compromise imong relasyon sa Dios for the sake of promotion. Pero ang promotion ni ay gikan lamang sa Dios. Perdito gyapon kay nga na igsuon. But with Joseph, he made the right choice. No, maalam si Joseph. Kay bisan sa iyang nga naagian, bisan sa iyang nga sitwasyon, he did not mock God. Tag wala siya nagtalikod sa Dios. Wala niya ginbasol ang Dios sa iyang nga naagian. But instead, iyang nga gitipigan sa gihapon ang iyang nga relasyon sa Dios. Now that is why God made him prosperous even in that unfavorable situation. No, pag-ingon siya din, di ba? Day by day, yun ang verse 10, day by day, gina-tech siya sa asawa ni Potiphar. Kumako ni mo day by day, nagwapa ko na yung mga Egyptian. No, long nose, aquiline din ang ilahang nose, ang ilahang eyes, deep-seated yun nga, lindot kayo, basta kayo lindot kayo. No, pag sa pag-aaral, ang mga Egyptian, pertinig ang mga arte. No, kaya sila ni, very advanced sa ilang time, very advanced ni sila when it comes to medical, to science. No, kung natin nakuhan ba, when you study about the life of Cleopatra, ilang Cleopatra? No, as she was an Egyptian, a pharaoh man siya sa ilang time. No, babae siya. Naman sa history na ako. No, he married Julius Caesar. Ilang nga nakitaan, ilang nga hibalan sa ilang pag-discovery nga naan siya gisulat nga libro about sa mga herbs, about sa mga damdaon for medicines, kag sa pagkagwapa. No, kag si Cleopatra, kasulti ni siya og daghan nga mga languages. So mga Egyptian dili basta-basta. No, kag ang asawa ni Potiphar, day by day, ginatintal niya si Joseph.
Na kung dili lig-on ang imuhang baruganan, na dili ginagtagtaan akong kaugalingon for God. No, kung ano maguta, paligon-ligon. Paligo-anay lang ang asawa ni Potiphar, si Joseph. No, day by day, wala ganin siya atras. Wala ni-give up ang asawa ni Potiphar to tempt Joseph. So, ingon ni Joseph dali. In verse 9, how then can I do this great wickedness and sin against God? No, dili mahimo nga maghimo ko og butang nga sala at tubangan sa Dios. Bisan tungod may mga false accusation sa iyang kabuhi, no, kag sulod siya sa prisuhan without sin, no, wala man jud siya nakasala, but still sa prisuhan nagpabilin nga humble kag ang iyang relasyon sa Dios gi-maintain ni Joseph. That even in the prison, verse 21, the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Oh, wala gyapon nga ginpakalain ang iyang sitwasyon. Lord, mauna ni yung ginhimot nimo, mauna ni ang akong pagbantay sa imong mga kasuguan. Ganun na yung anik gyapon ang sitwasyon, wala. No, tungod kay naging righteous si Joseph, ang Diyos padayon nga nagaupod kaniya even sa prisuhan. No, katuon na to si Daniel, kung dira Daniel chapter 6, nga ginalantaw nila, nga gusto nila butangan yun kung naay sala si Daniel. But ingon ang book of Daniel chapter 6, and there was no fault found in him, because an excellent spirit was in him. No, wag sila makitaan nga sala sayo, dili maayo lakin kang Daniel. Because an excellent spirit was with him. Pero excellent kung the integrity, the honesty, the loyalty, and faithfulness to God. No, makitaan ni mo ka Daniel. Nga bisan same kang Joseph, dili maayo ilang nahimtangan, still in a foreign land. No, at the very beginning pa lang, first chapter, the book of Daniel, di ba? Ginbawalan niya nga pagalingon nga di kumukakon, di kumiinom sa kalanon sa hari. Because, pursig ako na bang haon na sa tagipusoon ni Daniel nga dili siya maghimo o butang nga makapasakit sa balatsyagon sa Diyos. Now that's why the Lord was with him and Shadrach, Meshach, and Abednego, that even in a foreign land, they were promoted. No, bisan ba sa dili kaaya-aya nga sitwasyon sa itong mga kabuhi, the good will come out. The good will come out tungod kay ang Diyos nagauban nimo. Sa panahon nga mahalipay kag mapahamutan mo ang Diyos, no, mga simple na magpakasala ka. Ito ba sa Bible study kanina, ang Diyos mo, depart nimo, di man ganahan ang Diyos sa sala. No, very strict ang Diyos when it comes sa sala, when it comes sa hugaw. No, so that's why ang Diyos mo depart yun. But kung muhimo ka, kanang hiluan nimo mga kagalingon, hinlo ka, kanang humot ka, diba ganahan ang tao mo tapad nimo, pag para sa kanang merkado ba, kanang pang buang, dagi-agi, layo pa lang, palagyo na ang tao, ano man kay baho. No, sakit sa ilong, sakit sa ulo. No, sumauna ang Diyos na kung masimutan ka sa Ginoo, baho ba ni? Dagan sala o good part ng Diyos. But nga bisan sa dili maayo nga sitwasyon sa tunga kabuhi, but still you remain pure, blameless, and incorruptible ang iyong behavior toward God, God will bring out the best in your situation. No, because God is with you. Kuyugan yun ka sa Diyos bisan sa mga dili maayo nga sitwasyon o sa dili pa nga lugar sa kalibutan o dili di mo gusto. But tungod kay ang Diyos kuyog di mo, He will bless what is in your hands. No, so that's why nakita ninyo kung ang difference when God is with you, when the presence of God is with His people, versus the presence of God is departed from that people. No, dako kayo ang kalainan.
So there's a big difference yun. Nga kung updan ka sa presensya sa Diyos or kung nag-depart na ang presensya sa Diyos, ikaw mismo nagtalikod sa presensya sa Diyos, so dako kayo ang kalahian. So the message of God for us this afternoon is entitled, What Matters Most? Ang pinakamahalaga. Your choice shows your priority. And your priority proves what matters most to you. Ano bang mga priority? Naka-priority list? What's on the top of your list? Mao na ang pinakamahalaga, pinaka-importante sa imuha. Kailan Demas? Demas was initially a companion and fellow laborer with the Apostle Paul. No? Usa ni siya ka co-worker ni Paul, serving alongside Luke and Mark. He was with Paul in Rome during Paul's first imprisonment. So sa una pa nga pagpriso ni Paul, huyog ni si Demas. Paul included him in the list of his trusted co-workers, showing a high degree of confidence in Demas at the time. Sa Book of Colossians, no, sa Book of Philemon, ginabitan ni Paul ang pangalan ni Demas. No, nga bang i-acknowledge ni Paul because he has that high confidence to Demas bilang co-worker niya. During Paul's second imprisonment in Rome, Demas left Paul. No, sa ikaduha lang na napriso si Paul dito sa Roma, si Demas nagdiya kang Paul. A decision Paul described as having loved this prison world. No, ang rason ingon ni Paul tungod sa iyang paghigugma sa presente nga kalibutan. Demas deserted Paul when he was facing a death sentence, a time when he would have been most needed. No, panahon nga mas gikinahanglan tani iyang presensya ni Paul tungod kay napriso si Paul pero iya nga ginbiyaan si Paul. His living was not just physical as he forsook the ministry and the values associated with it. No? So, dili lang physical ang pagbiyak niya. Biyaan, wala na siya, hindi siya makita ni Paul. But also, biyaan niya ang buluhaton. No? Pag uban na dila, kung nakaka sa buluhaton, syempre, your character, imuhag yun ang uptight. No? You hold your character uptight, no? Wala di makitaan nga dili maayo sa imuha. Demas left for Thessalonica. No? Sa pagbiyak niya ang Paul, dito siya miadto sa Thessalonica. What is Thessalonica at the time? Thessalonica, a large, wealthy, cosmopolitan city. Maingganyo yun ka. No? Syudad nga gableng-pleng. Gableng-pleng ang suga. Large building. Nabutan na sa mga time ba? Mura naman ni BGC. No, advanced American dito sa Philippines. Ilan ka out of this country. No, dito na kayo. So, dito, ang iyahang destination after leaving Paul and the ministry, ang destination ni Demas, no, is that wealthy and cosmopolitan city. Nga diin, murag daghan, very wide ang iyahang choices, daghang ma-offer sa iyaha. No? Kaya dili man basta-basta kung ato na sa dagko na syudad, ang dagko na syudad versus diri sa Escalante, o mas bitaha dito sa mga pribilehiyo or sa mga ginatawag na mga butang na daghang mahimo ba, daghang mga tsansa or opportunity nga mag-abot. So James warned that the friendship of this world is an enmity with God. Amen. Whosoever is a friend of the world is an enemy with the Lord. Amen. So kung nakipag-amigo ka sa kalibutan, no, ginhimo nimo nga kaaway ang Dios. No, so sa ministry, perhaps nakita ni Demas
ang mga sacrifices ni Paul. Diba? So many persecutions, daghan og mga scourgings, beatings sa testimony dira ni Paul. Naapay ginbato sila, naapang nga nakaagi sila sa mga kawatan along the road. Laban na makita ni Demas sa ministry nga kuyog si Paul, murag dili maayo. No, murag gidaw-daog naman lang ni ani. No, murag dili man ni murag on ba? No, and maybe it start to wear on him. Ang kanagang murag daghanan nag-abot sa iyahang nga maging ani na malang bani, na makitaan pa niya ang mga uban ng mga kalalakian, kaangay sa iyahang edad, who enjoy the pleasures of the world. No, murag grabe ang ilang nga freedom, makapagusto lagi ni sila. Na patanaw yung mga kadalingon, why I am so boxed out. No, murag ginaputol ang ako ang mga dapat himuon. Grabe ang rules, di ko makapagusto sa mga kagalingon. Ingani lang bakuwas na hasta. No? Na-i-compare niya ang iya nga makitaan sa uban nga lugar because nagalakad ni sila along with doing the ministry. No? Kitaghan siya makitaan, taghan siya ma-obserbahan versus sa naagian nila sa ministry together with Paul, with Luke, and with Mark. Na makulangi, makubali ang pagtatap sa Diyos, sa iyahang mga silugoon, o sa iyahang mga katawhan. And what was the word of Paul? Ano na niya? Pending execution. Na ay kahulat ng kamatayon. No, wata kabalo. Grabe, ila, kung sa taas ang panahon niya nakigbat, to, ang iyahang unod, ang iyahang espiritu sa kanang na desisyon, sa kanang ng mga iyahang nakitaan kag na-observeran. But ang ending, ginpili yun niya what's matter most to him. No, kung unsa ang mas importante sa iyaha. In life, we often chase opportunities. No, gagukod ka, gapangita ka sa mga oportunidad. Sa mga relasyon, kag sa success. No, gusto ko ani, gusto ko anak yun. Ang kalibutan yung ingon, grab every opportunity. No, but my stand is, not every open door is meant to be entered. Dili tanan nga oportunidad maayo. No, ikaw kung bira lang ka, sulod lang ka, kung diin apre ang bertahan sa oportunidad, no, without consulting the Lord, without consulting your pastor, kay gusto dyan ko maging successful. Gusto dyan ko manginani. No, because you are chasing success. You are chasing those grand opportunities. What good is it to gain those things if the presence of God is missing? Bisan maakunan pala nimo tanan kung wala ang presensya sa Diyos. What good will it serve you? Unsa ang imo nga bation? Bisan ikaw pa ang tag-iya sa pinaka-high-end ng mga hotels diri sa Escalante. Bisan ikaw pa ang pinaka-ila nga tawo sa Escalante. Kung wala ang presensya sa Diyos, you are good for nothing. Amen. No, because what matters most sa tumakabuhi is the presence of the Lord. No, His presence brings peace, guidance, and favor. Mauna ang mahatag sa presensya sa Diyos na ibaylo lang nimo sa mga butang sa kalibutan. Ibaylo lang nimo sa mga passing things of this world nga temporal lang. Without Him, without the presence of God, even the greatest blessing can be empty. Wala nang gyapon. Still emptiness. So Moses understood something powerful. God matters more than the promise. Diba? The Israelites were offered land which flows with milk and honey.
But Moses didn't want the blessing without the one who gives it. No, di ko ang saad, Lord, kung wala ka. Di ba, inon siya, if you're not in it, I will not do it. Kung wala ka, Lord, dili na lang kumuad to. Kung wala ka, Lord, dili na ako himuon. Because what's important to Moses is the presence of the Lord. Bisag perti pa na kamaayo kag nindot nga saad sa Dios nga lugar kung dili man lang mupuput ang presensya sa Dios. That's why ginsiguro gid ni Moses ang Dios. Dapat maging sigurista kita kay kung basahon nimo ang verse 2 in that chapter, ang saad sa Dios, I will send my angel with you. No, kung ito, angel lang, dili ka, Lord. Angel na naging natin ni Lord. So Moses gusto niya maging sigurista. Unlike King Saul, what matters most to him is his position. No, ibirap ganyan niya si Samuel. Sige na Samuel, tiwag ako in front of the people. No, para mahibaloan that still he reigned the kingdom and still is in the position. So when the spirit of the Lord departed from Saul, an evil spirit from the Lord troubled him, di ba? Morang dili na siya, wala na siya rest. Damo na kayang utok. No, stress na kayo. Ingana ang matabo once na mutalikod ka sa presensya sa Diyos. Magkainon ka evil spirit from the Lord? Yes! Isaiah 45:7. I form the light and create evil, darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. No, mo nakadilit ka mga questions sa Diyos. No, kabisan ang mga evil things, evil spirit, He created that. So, kamo ang kabuhi sa tao na mubiyak yun sa presensya sa Diyos. Na imuha pa nga piliton ang imuha nga kaugalingon. Run ka sa mga opportunities sa kalibutan while running away from the presence of God. So what's matter most to you? Unsa ang pinakamahalaga nga butang para nimo as an individual, as a follower of Jesus Christ? Unsa ang pinaka mas importante sa imuha right now? No, but once na bubiyak ka, gina-consider ka sa Diyos na wicked. Then ingon si Isaiah, but the wicked are like the troubled sea when it cannot rest, whose waters cast up mire and dirt. There is no peace, saith my God, to the wicked. Wala gyud kalinaw, wala gyud peace ang tawo nga mobiyak sa presensya sa Diyos. Gubot pa sa lukot ang imo nga kabuhi, dili lang utok, pati na ang imo nga kabuhi. No, makit-ani mo ang atong mga kapdanan nga nag-depart na. Happy sila. Post, story, happy ang ilang kahimtangan nun. Happy lang na, superficial lang na. But deep inside, dili maglay ang pulong sa Diyos that there is no rest in them. Kumput na ang ilang sulod. Happy lang na. Ipakita ko na, okay yun ang akong desisyon. No. Because truthfully, inside sa ilaha, there is no rest. That's why when King David sinned against God, he immediately repented after the realization. Sa na-realize na niya, mas tala, Juday ko. No, so immediately nag-repent tayo si David. Bakit na siya, Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence. No, sa kanapang nakatilaw na ka kung unsa kalamig di ay ang presensya sa Diyos. No, added kami si David sa presensya sa Diyos 7 times a day. No, kaginakalangoy pagani niya iyahang bed sa iyang mga luha, sa iyahang pag-worship, sa iyahang mga pagkanta, sa iyahang pag-exulti sa Diyos. Adik si David when it comes sa presensya sa Diyos. Sa nakasala siya, doon napatay kanto ni David. Nga mula lahi man,
No, lahig yun. That's why, Lord, napakiluoy siya, cast me not away from their presence. No, cast me not away from their presence and restore unto me the joy of preservation. Natali-ana ka ba nga kung nakarealize ka na nakapasakit ka sa balatsyagon sa Diyos, dili ka hinalit na mag-depart sa presensya sa Diyos. What you will gonna do? Repent. And ask God, cast me not away from your presence, Lord. Cast me not away from your presence, Lord. Dili tang ng kaangay ni Samson na hugas ka comfortable sa pagtulog-tulog, sa pag-unan-unlang sa paa ni Delilah, and still thinking that the Lord is with him. No, abi ni Samson, okay lang niya. No, naalam magyapon na ako ang Diyos, kuyog yapon ko na ako ang Diyos. But Judges 16:20, I will go out as at other times before and shake myself. Kaangal lang yapon sa naunang ang mga panahon. And he wished not that the Lord was departed from him. Wala siya kabalo na nag-depart na di ay ang Diyos sa iya. No, kasi usa ka diri nga mga Samson, wala ka tuod nagbiya sa pagsimba, pero at the same time wala ka nagbiya sa paghimo og butang nga wala nakapahamuot sa atubangan sa Diyos. No, kasi makatuod ka, gaisa kasi mong mga kamot, gapiyon kasi mong mga mata, galukso-lukso ka, gasayaw-sayaw ka, but still, nakakay ginahimok ang mga butang na dili kahalamutan sa mata sa Diyos. Delilah didn't start by cutting Samson hair. No? Wala ko dahil yun. Wala nagsugod si Delilah, putlon dahil yun ang buhok ni Samson. Where did she start? She began by captivating his heart. No? Mauna ang sala. Una, ginakuha na ginacaptivate niya ang imong attention. Sa atin, malambot na. Hindi pa na imunga. Largohanan. Paunti-unti. No? Kanadili pa kayo. Klaro-klaro. O, murag anay ba? Hindi pa rin mo, murag okay pa. Mahinig ko na, hindi. Murag inside ni ay, murag wala kayo inog. Lolo man na ingon si Solomon, Songs of Solomon. No, take the little foxes. Take the foxes, the little foxes. No, that ruin the vine. Because there is still little, gamay pa ba, tagmay pa ang namukat-kat ng mga bulak sa sinag na vineyard. No, buti ka intindi, nga gamay pa gani, makita niyo mga gamay pa lang gani na masayop o sala, kuha na. No, kaya once na dili na nimo makumit or makuha sa mga kabuhi, mudako na, kag mukurak na nimo. Love not the world, neither the things that are in the world. Why? Because if any man love the world, the love of the Father is not in him. So kung nahigugma ka sa kalibutan, wala nimo higugma ang Diyos. Where your treasure is, there may your heart be also. And where your heart is, that's what matters most to you. No, kung di ka mo tagipusoon, mauna ang pinaka-importante nimo. So kung ang imong paghigugma naka sa kalibutan, mauna ang imuha nga pinaka-importante. That's why it is so easy for others to live or to depart from the presence of the Lord because their love is not in the Lord anymore. Nag-divert na. Wala na. Naana sa mga butang sa kalibutan. Nadayaan na. Book of Hebrews, it was hardened by the deceitfulness of sin. Ang kasing-kasing nila, migahit na tungod kay nadayaan na sa sala. So Moses was asking God to go the journey with him. Lord, kuyog dyan na mo, Ginoo. No, Moses did not ask signs or wonders or miracles. No, wala na naging pangayo sa Diyos, kundi ang iya nga naging pangayo ang presensya sa Diyos na magkuyog nila. No, so stop asking God something like this, something like that. Lord, mauni mo imong gusto. Mauni Lord, mauni mga daghang kayo prayer request. Start
asking God for His presence to be with you always. Sa imong mga trabaho, sa imong mga negosyo, sa imong mga pag-eskwela, sa tanan nga butang imong pagkahimuon, sa tanan nga mga desisyon nga imong desisyonan, nga naagyod magkuyog ang Dios. Having the presence of God is worth more than riches or fame or power. No, makutanin niya ang ating paghatag og value sa presensya sa Dios. It is worth more than sa tanan ng mga butang diri sa kalibutan. So mahimo nato nga ma-prioritize ang presensya sa Dios sa mga kabuhi. Nagets? Amen. No, so that is why it is easy for them to depart from the presence of the Lord. Kaya sayon na niya pagbiya sa pagsimba, sa pag-alagad sa Diyos. Nganong sayon lang ang pagbiya sa buluhaton ng gintugyan sa Diyos. When He alone should matter most in our life. It is essential in our everyday life. What is essential to you? Imong cellphone? Imong wallet? What is essential to you? It should be the presence of the Lord that should be essential sa atong mga kabuhi. No, sa tanan nga ginhimo sa Dios sa ilaha, gusto gyapon siguro ni Moses nga ang Dios mo kuyog, ang presensya sa Dios padayon nga mukuyog nila even in the cruising sa Promised Land. No, nakita naman to nila pagpika sa Red Sea, paghimo sa sungkot, sa bitin, balik na po. No, daghan na kayo mga milagro ang Dios na ginhimo sa ilang atiluwala. But still, gusto gyapon sigurudoon ni Moses nga when they entered Canaan, the Promised Land, ang presensya sa Dios padayon nga nagauban kanila. Kung sigurista ka sa mga bagay-bagay sa imong kabuhi, dapat maging sigurista ka nga sa tanan nga adlaw, sa tanan nimo paghimuon, ang presensya sa Dios nagauban nimo. Sigurista ka? Ang sigurista nga tao grabe padlak sa balay. No, ang sigurista nga tao grabe pag grabe mo deposit sa bangko, dapat siguraduhon yun. No, sigurista man. No, naabi mo nga background check, sigurista ka. But when it comes sa presensya sa Diyos, pawalaan lang nato. Paano man mag-uban ang presensya sa Diyos nimo? Kung ginaset aside nimo ang Diyos. Sa pagmata nimo sa buntag, He is out of your mind. Sa paghimo nimo sa mga bagay-bagay, He is out of your mind. Sa pag-eskwela nimo, He is out of your mind. Sa imong trabaho, sa imong negosyo, He is out of your mind. You are so preoccupied with so many things that you left God outside sa imong utok. Paano mo kuyog ang presensya sa Diyos? Dapat pagmata ang Diyos dahil mong ginauna. Dapat sa imong paghimo, meditate ka sa Diyos, sa kaayo sa Diyos. Before leaving your house, dapat siguraduhon nimo nga ang presensya sa Dios nagauban nimo. Dapat sa imong pagtudlo, dapat sa imong pagmamaligya, siguraduhon nimo nga ang presensya sa Dios nakuyog nimo. Bisan may saad si Gideon sa Dios. Sige, go with these people. Fight, and I will give them into your hand. Gusto dyan siguraduhon ni Gideon na ang Dios mukuyo. Diba? Dili lang usa ka sign nga ipangayo kundi duha. No, second sign ang iyang ipangayo sa Dios. Una, diba? Ang katubang wall, ang balahibo, the fleece. No, mauna ang baskon, ang yuta, dry. Gihimo sa Dios, mao ni sign. Ikaduha, ang fleece na po, ang mga dry, ang yuta na po. No, surrounding the flesh, mao ang basa ginhimo sa Dios. Why? Kay gusto lang maging sigurista ni Gideon that along the battlefield, God will be with him. Amen. No, kaya pasang atong mga pagpag-away sa mga adventures sa mga kabuhi. Siguraduha nga ang Dios mo kuyo. Siguraduha nga ang Dios gakuyog yun nato.
nga dapat kuyugan gid ka sa Dios kay nalipay siya nimo. Amen. Dili man makuyog ang Dios siguro kung magpasaway ka. Dili man makuyog ang Dios kung kahimo ka o mga butang nga dili makapalipay niya. Himo ang mga butang nga malipay kag mahimaya ang Dios so that the presence of God will be with you wherever you will go. Bisan simple lang yung mga tingog kung ang presensya sa Dios kakuyog, di ba pinasahi ang mga matyagan sa nagapaminaw? Bisan simple lang ang atake nimo sa mensahe sa Dios kung ang presensya sa Dios kakuyog, di ba lahi? Bisan sa pagpanglimpyo kung ang presensya sa Dios kakuyog, lahi. Nindot man ang mga pagplastar, lamig man kahining-hining man why? Because even the noblest thing in the ministry, kung kuyog ang presensya sa Diyos, lahi ang outcome. Maunang adili na baliwalaon ang presensya sa Diyos. Kung ginagukod din mo ang attention at ang time sa tao, mas unaha, gugda. Gusto niyo pag udot-dot you should cleave unto the Lord. Nga imo hagit tinguhaon sa imong kagalingon nga ang presensya sa Dios kanunay nga magakuyog nimo. Sa tanan nga natabo sa kabuhi ni Job, kabalo ka dili maayo. Ang iyang nagihimo after that thing happened to him, all the things, di ba, he worshiped the Lord. Wala siya nagbiya sa presensya sa Diyos. Ingon dira sa akong kilid, sa wala, sa tuo, sa kalikod, sa akong atubangan, ginapangitak nako ang presensya sa Diyos. Even in the darkest times of your life, wala kay laki nga paatuan igsuod kundi pangitakon ang presensya sa Diyos. No, because there is comfort in the presence of the Lord. There is healing in the presence of the Lord. There is peace in the presence of the Lord. Dili ka muadto sa mga problema, sa mga butang na dili kaya ay mag-abot sa imong kabuhi. Dili ka muadto sa inuman. Dili ka muadto sa mga wicked people ang kuyog sa mga butang magsadya-sadya ka. No. Unsa ang maayo nga butang nga madulot nimo wala. Magdugang panuon ang pagpasakit nimo sa balatsyagon sa Dios. But when you seek the presence of the Lord, wala kay laing nga padulong kundi ang presensya sa Dios. Makasunan niyo ang imo maging pangita. Psalms 27, nagaingon, na-study the biblical scholars na nagaingon sila. It came out at the time nagitinguhan ni Absalom ang kabuhi ni David. And amidst all the things that happened sa kabuhi ni David, especially sa iyang kabalingon nga panimalay, ingon siya, one thing have I desired. Usa lang kapunta akong ginahandong. Ang akong ipangita. Ang presensya sa Diyos. Muadto siya sa balay sa Diyos. Pangitaon ako ang presensya sa Diyos. And to behold His face. Ginaligtan ni David ang tanan na natabo siya nga panimalay in order for him to seek the presence of the Lord. Hallelujah. Dili tanan maayo nga matabo sa itong kabuhi. That's why it is the best example for us to do. Nga kung may mga butang nga matabo ka dili maayo sa imong kabuhi, sa imong business, sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, o sa bisan personal nimo nga bagay-bagay. Wala kay laki nga padulngan kang himuon, kundi ang pagpangita sa presensya sa kabuhi ni Diyos. Hallelujah. Start seeking the presence of the Lord. Dili na basta-basta ang natabo sa kalibutan ron. Kaya bisan sa imong magalingan nga panimalay, no, if you are not confident enough sa imong security, diba, sleep is dangerous when the presence of God is absent. Wa ka kabalo kung makamata ka. Wa ka kabalo sa imong pagtulog na ati ay mohansak sa imong balay. That's why it is important that even you are sleeping,
you and your family, the presence of God still resides in you. Nabisan mo tulog ka, nakagyapon ang presensya sa Diyos. Nagaprotect nimo pag timbukos na panimalay. When you have His presence with you, no demon or witchcraft can harm you. Wala kay kababa. Bisan makadto pa ka sa mga hiluan, bisan makadto pa ka sa mga ilang mga lugar na kuan manidiri barangan. Walay ka ba? Why? Because the presence of God is with you. So no power of darkness can touch you. Grabe ang scope sa presensya sa Diyos. No, that's why we have that full confidence. When the presence of God is with you, anywhere in this world is the safest place when the presence of God is with you. Walay ka ba? Suod. Isang unsa pa nga mga natural disasters na mag-abot, nahadlok ka sa linog? Isang nahadlok sa linog? No, ako ba, kahilak na kung malinugan. Ako ba, grabe na ang emotion kung naanay linog na mag-abot. But when you are continually in the presence of God, you will not be bothered about the world. You will not be bothered about what others say to you or do to you. Wala kasi wala kong paki. Diba? Wala matarong si Daniel, Shadrach, Meshach, kung Abednego. Why? Because the presence of God were with him. Kung ang presensya sa Diyos kuyog di mo, di ka matalo bisan usa ka ang bulgag sa mga pagtuo sa kreasyon sa Diyos. Mao na dapat sigurista ka that the presence of God is with you anytime, anywhere. Lord. It is so very important, it's so good. Ang atong ma-realize. Mauga ay importante kung ang presensya sa Diyos na nagpuyog na ako. Ingani di ay ko ka-powerful. Ingani di ay ko ka-secure once the presence of God is with me. Now we are so blessed beyond measure. Lord, sa mga presensya lang, there is fullness of joy. In your presence, Lord, may itihapin mo ang tagipusoon ni David. I had rather be a doorkeeper in the house of God than to dwell in the tents of wickedness. Why? Because in the house of God, there you find the presence of God, and there you will find peace and healing and comfort and everything that can satisfy you. Kung talikdan nimo ang Diyos, kung biyaan nimo ang buluhaton ang Diyos sa Diyos in exchange of this world. Yes, malipay ka. Yes, mag-angkon ka o mga butang. Naakaday freedom. Kahimo mo kasi mong pagusto man ka. But it cannot satisfy you fully. Bisag iani lang ta, simple nga tao. Pero ang presensya sa Diyos kakuyog na ito. Daog na ta igsuon. No? Dili man sala mangarap ka o mga bagay-bagay sa nga kalibutan. Dili sala mangarap ka nga mga inani ko ka. Makaabot ka sa estado nga I have that financial freedom. This is my breakthrough. Na dili lang nato makompromise ang atong relasyon sa Diyos. Pwede ka maging successful without setting aside the ministry, without setting aside the presence of the Lord. But once nabunggo ka ni, pilion yun nato ang Diyos. Kung sa piliay lang, pilion yun nato ang Diyos. Pilion nato ang presensya sa Diyos. Because at the end of the day, bisan diin pa nga lugar itikang nimo imong natiil. Once ang presensya sa Dios na nakuyog kanimo, ang kadalagan magauban kanimo. Diin pa kaana that the powerful force in the universe is with you. Sobra pa ka ni Batman, ni Superman. Sobra pa ka ni Goku, ni Naruto, ni Luffy.
Sobra pa ka sa mga inilang ang mga superheroes nga gamak-gamak lang sa tao. Yes. Sobra pa ka sa pinaka-ilado at pinakadato sa siningang kalibutan. Because you have the greatest treasure in you. So why exchange it for the passing things of this world? Kung naa kay panguna-una nga talikdan nimo ang pag-alagad sa Dios, kung naa ka sa muna-una isit aside sa kuni balikon lang kuni when I get successful, no. What if that opportunity will not come back again? Sorry, sarado na. Naa na gipuli ang Dios nimo. Ingon ang mensahe ganiha ni Pastor Arlo, hold fast which thou hast. Kupti ang mga butang nga naa nimo. Kupti si hugot. Ang mga butang nga imong naangkunan nga walay makaagaw kadili ang mabuhig sa imong mga kamot. Ayaw tugutin na ang presensya sa Diyos bubiyak nimo tungod sa mga bagay-bagay nga ginpili nimo. Ayaw tugutin nga mag-depart ang presensya sa Diyos sa mga kabuhi in exchange for the things of this world na dili man lang makahatag nimo og total satisfaction. Dapat maging sigurista tayo suod. Lord, if you're not in it, I will not go. Lord, if you're not in it, I will not do it. Pero kung iya sa Diyos, sure yun nga naa ang presensya sa Diyos. Noon ang wala kay dapat kalibutan suod. If it is His will, it's His will. No, kabubuton, asan mo siya'y bahala, kailan siya ni. Where God leads, He provides. Kung diin ka dalong sa Diyos, kung diin ka igutang sa Diyos, ayaw ka bala ka, provider ka sa Diyos sa tanan nimo ang mga pinanglanon. No, just be sure sa mga kagalingon nga maghimo ko mga bagay-bagay na dili mag-depart ang presensya sa Diyos kanako. When you have God's presence around you, no power of darkness can stand before you. No, ato lang na magkamakanig suon. Dili ta perdido sa tanan nga bagay when the presence of God is with us. Di ba sa pagkaway sa mga Israelites, dapat dala nila ang covenant. Why? Tungod kay once na naa na the covenant box, sure yun naman dinalakon sila kay ang presensya sa Diyos naa sa covenant box. Same sa tuwa karon igsuon that when the presence of God is with us, is with you, whatever na mga bato niyo mong ginaatupang, niyo mong gina-encounter, Sister Ferlin, sure po yun na maging madinalakon ka because the presence of the Lord is with you. What matters most is the presence of God. What matters most in this world is the presence of the Lord. So cultivate your relationship with the Lord. Hold fast. Kung di magmaayo na dili mag-depart ang presensya sa Diyos sa imuha igsuon. Kung nakabadya ka, naka-experience ka, what is the presence of God? Doon dapat magiging addicted ka sa presensya sa Diyos. With those workers in the early church and New Testament, they addicted themselves in the ministry. Ato po nga addiction na ma-enjoy kita sa presensya sa Lord, sa Diyos. Yes, gusto ko maglutaw, musalom sa presensya sa Diyos. Before ko matulog dapat nga nag-enjoy ko sa presensya sa Diyos. Nga bisan sa kagulanan, dapat ang presensya sa Diyos nagauban ka na ako. Ayaw tuguti, do not let your circumstance hinder you from enjoying the presence of the Lord. Ayaw tuguti nga mga bagay diri sa kalibutan nakapalong sa alayo, sa sulod sa inyong pagipusoon. Unsa man ang promotion sa kalibutan, it's just superficial. Maulan na. We are at the end of times. No, nag-start naman ang microchip ron.
In Colombia alone, ay private company nga gin-promote na nila ang microchip. Dili lang ingon for cashless society or for unsa pa sa mga identity. But more so, nga nakatanyag nila, nakadali sa mga tao is for health sa medicines. In a medical terms, daghang kay sila plataforma about microchip sa imuhang makagalingon nga kayuhan sa imong lawas. Kuno, daw. Sa imong mga brain, sa tanana. No? Kung wala kay full knowledge sa Word of God, madanig ka. Kailangan kayong promotion yun sa microchip. But mauna ni siya ang start na mag-work na ang Antichrist. Padulong naman ta diri. The world would be getting good. It will just get worser and worser and worser. Diba? Ang weather ron, nag-worse na nag-worse. Dili na basta-basta kung bagyo, grabe ito mo bagyo. Ang linog ron, uban, they were so careful na because ang linog na nag-awaken sa uban ng mga fault line. Tungkol sa sunod-sunod na linog, may mga aftershocks pa, kusog-kusog. No? Ano ba kundi ang ending? Kay tunawon, di ba, through fire, sa kalayo ang kalibutan. Wala tayo kadaganan na laing igsuon. May yung kamanago, kung ato ko dito sa bukid, dito ko manago. Magkalog ko o underground sa balay, dira ko manago, no. The only safest place in the world is in the presence of the Lord. No, nauna na naintindihan yun ni Job, naintindihan ni David, naintindihan ni Moses, nga wala na mas lampyaw pa nga importante nila kundi ang presensya sa Diyos. Kung imo na nga naintindihan ang suon, wala na lampi pa nga importante nimo kundi ang presensya sa Diyos. Mao na nga dili ka magbiya sa panagtibok. May mga Kristohano na daw sa ingon lang nila kung absent sa buhaton sa Diyos. Why? Because the presence of God don't matter to them at all. Pero kung dili ka kasahog, kung kasahog mo absent na tingin, kung dili mo kasahog, why? Because the presence of God matters most to you. Ang pagbasa sa Biblia, ang iyong mga personal devotion, di ka mahirap na, ano ka ba? Dili ka mahimok ka kung dili na mahimok ni mo. Why? Because the presence of the Lord, it's what matters most to you. Nabisan dahimok ta sa mga regular nato ng mga buta para makabuhit diri sa kalibutan. But still, dili nato iset aside kung sa ang pinaka-importante nga butang di ay na nato makabay dili mawala igsuon. It is the presence of the Lord. Sa gihangin ako ang tanan sa pagpanindog. Where His presence goes, His power flows. Kung diin ang tagayday ang presensya sa Diyos, kung diin ang ato ang presensya sa Diyos, ang gahom sa Diyos na Ama. Love the presence of God. Lord, I have loved the habitation of that place where your glory, where your presence is at. Whatever situation you are right now, kung dili na nimo maintindihan ang imong sitwasyon, kung unsa man imong ginadala igsuon, there's no need for you. First, there's no need for you to wait sa mga general camp meeting, sa mga dako nga panagtigom nga ma-revive ka. One thing you should do, go to your room. Go to your room. That's where the first revival should start. Go to your room, bend your knees, and seek the presence of the Lord. If you cannot wait, on Sundays, on Mondays, on Tuesdays, on whatever day it is na nagatigong ta sa pagdayeg sa Diyos, you have your room. Diin ka mangita sa presensya sa Diyos. And that's where the revival starts, igsoon. That is
private place. It is in your room. It's in the presence